Ayan, so kung makikita ninyo yung bubong natin is faded na yung kanyang pintura. Sana nakikita sa camera. Pero lalo tong part na to, ayan. Nawala na yung kanyang top coat and malabo na siya. Wala naman siya mga bulok. Meron lang siyang faded na paint. And as we all know naman, pag ganyan yung pintura, wala na yung protection ng ating sasakyan. Baka nung sunod yan is maapektuhan na yung mismong lata or yung pinaka-metal niyang ng bubong. So sisimulan ko ng pinturahan ngayon yan. Siyempre DIY pa din. Bali ang iniisip ko lang is pagpawalpak. Siyempre wala tayong magagawa kung hindi ipagawa sa mga expert. Sasabi ko nga sa akin kasi is baka naman hindi maganda yung resulta. Yun lang yung fear ko dyan. Baka pangit yung magiging resulta ng ating pag-DIY. So nag-isip ako mabuti. Ni-refresh ko yung utak ko kung yung mga steps paano gawin. And I think ready na ako. Question muna, bakit pa nagkakaroon ng ganito or nag-fade yung paint ng ating mga sasakyan? Well, unang-una, kapag yung sasakyan natin is na-expose sa mga elements like rain or sunlight or yung sun, and paulit-ulit na nangyayari yun, mag-fade talaga yung mga pintura ng mga sasakyan. Hindi ko alam yung science behind it, pero yun yung idea. Bali, ang bala ko nga palang gawin is tanggalin itong stock na antena ng ating sasakyan. Bala kong tanggalin yan, then may butas kasi yan sa ilalim. Para matanggal yung antena na yan is, I think meron yung bolt sa ilalim sa loob ng sasakyan. Tatanggalin mo yon para matanggal mo yung antena na yan. Gusto ko kasi yung bubong is parang smooth lang, no? Wala yung mga ganyang antena. Kaya tatanggalin ko na yan. And tatakpan natin yung butas. Gagawin nating waterproof din para walang pumasok na tubig sa loob niyan. Bali, ang nangyari kasi ito na yung naging antena ko. Ayoko kasi na may mga sabit-sabit na antena. Gusto ko yung parang stealth mode lang, nakatago lang yung antena natin. So ito na yung ating radio antenna. Kaya wala nang purpose sa akin yung antenna sa likod. Since meron na ako dito nakakabit. Ayan siya, yung black na yan. Step 1, para matanggal nating antenna. First, kailangan natin tanggalin itong mga clip na to para maibaba natin tong cover ng ating roof o yung roof trim natin. Andito kasi somewhere sa ilalim niyan yung bolt ng antena. Madali lang naman tanggalin yung mga clip na ganyan. Kailangan lang natin gamit ng ganitong tool. Yan, and ganito lang siya gamitin. Yan. And then, ayun. Sorry. Okay. Yan. 1 down and 2 to go. Bali, natanggal na natin yung 3 clip ng ating roof trim. Next is, ibababa lang ito. Ganyan. Para makapa natin yung bolt ng antena sa ilalim. So, ayun. Natanggal na natin yung bolt ng antena natin. Super hirap niya, Kasi kailangan mong dukutin sa gitna niya. At take note na medyo mahirap siyang dukutin. Kaya pag binaba mo to magkakaroon ng line dito. Siguro katagalan mawawala naman yan. Pero yan, natanggalan natin yung nut ng antena. Take note pala, yung ginamit kong size ng ratchet natin is 19mm. Para makatulong sa iba na rin. Gusto magtanggal niyan, 19mm. Para sa nut ng ating antena. Tignan natin kung maluwag na to. Ayun, maluwag na nga. Yan, natanggalan natin yung antena. Ito yung sinasabi kong butas na lalagyan natin ng cover mamaya. Ito yung mga materials na gagamitin natin para sa ating project. Yung Masilya, clear and black na paint, yung ating fiber and yung resin, sandpaper, masking tape, and any paper or newspaper. Yun ang ating mga gagamitin. This time, gagawa tayo ng ating mixed resin para magamit natin dito sa ating fiber. Bali, ang ginawa ko is gumapit na ako ng ganito kalaking piraso ng fiber. Hindi naman kasi kalakihan yung tatakpan natin butas. At ito, maglalagay na ako ng resin at hardener para sa ating mixture. At para hindi malaglag yung fiber sa ilalim ng roof niya, maglalagay ako dito ng support na alambre para nakadikit siya dun sa butas ng ating bubong.
Okay, nalagyan na natin yung ating fiber and yung resin and hihintayin na lang natin matuyo yan para next is maglagay na tayo ng masilya para pumantay yung ating mixture. Yan, as per checking, tuyo na ngayon itong ating fiberglass. And next step natin is lilihain ko na to, then apply ako ng masilya para mapatag na siya. Kailangan ko lihain yung part na lalagyan natin ng masilya para mas even at mas kumapit yung masilya na ilalagay natin. At pagkatapos nating lihahin yung part na to, gagawan tayo ng mixture ng ating masilya. Sa masilya, konti lang yung nilalagay kong hardener para hindi siya mabilis tumigas. Kasi pag medyo marami kang nilagay na hardener, parang ilang minuto lang or ilang segundo, di ko sure, titigas na agad yung patty or yung masilya. Kaya kailangan small amount lang ng hardener para mas meron kang time na maglapat ng masilya sa yung sasakyan. So ayun, no? Tapos na tayo maglagay ng patty sa ating roof. Then hintayin na lang natin matuyo yan para lihahin natin para mag-smooth yung surface niyan. Okay, ngayon nililihan natin siya ng may tubig para mas ma-feel na natin yung smoothness at mapantay natin siya, no? Dito ang gamit kong liha is 320 grit. Pagkatapos ng 320 grit, gumamit naman ako ng 400 grit. At pagkatapos nun is 600 grit para mas smooth na ang finish ng ating masilya. Update tayo. Ayan. Liha ko na siya. Pero naglagay na ako ng another set of patty. Manipis lang naman. Kasi napansin ko medyo hindi siya pantay eh. Hintayin ko na lang matuyo para lihain ulit yan. Late night na tayo ngayon. Pero since tuyo na kasi yung ating masilya, and diniha ko na rin yung huli ko nilagay, smooth na yan. Ngayon, para ma-check natin kung talagang straight siya or may mga ibang flaw, kailangan natin siyang pinturahan ng primer. So, naglagay lang ako ng mga paper para hindi masyadong or hindi malagyan ng pintura yung ibang part ng sasakyan. Mas maganda talaga na bago ka maglagay ng pintura is mag-apply ka muna ng primer dun sa pipinturahan mo. Purpose nun is para makita mo kung smooth na yung surface, kung kailangan mo pa ba maglagay ng masilya or okay na siya. Para makita mo rin kung may alon yung surface or may mapa na kailangan mong i-retouch. Mapoprotektahan pa nung primer yung metal natin since meron siyang initial coat at mas maganda yung lapat nung actual paint natin ilalagay. So far, mukha naman pantay yung masilya. Pero hintayin ka pa rin matuyo yan. After kasing matuyo yan at kung okay naman, niliyahin ko na yan para mag-smooth na siya and mag-even out na siya sa ating roof. Okay, so yan muna sa ating part 1 ng pag-restore ng ating roof. Next natin i-upload yung part 2 kung saan pipinturahan na natin siya ng color black. So yeah, see you next time. Chill!